Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw mga kagiliw. Gayon din sa iyo, Sir Seth. Salamat po sa walang sawa mong pagbahagi ng mga kwento. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Uka. Sana mapaunlakan ninyo itong ibabahagi kong kwento tungkol sa personal kong karanasan. Ilang taon na ang nakalipas. Kasagsagan noon ng araw ng mga patay. Sinabi sa akin ng pinsan ko kung bakit hindi ko daw ibahagi ang naranasan ko noon sa YouTube. Lalo na sa lagi niyang pinapakinggan. At ito na nga yun. Nangyari ito sa Cebu. Malapit lamang sa lungsod pero sa may bukid banda. Hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar bilang pag-iwas sa isyu at respeto. Galing akong Dalaget o Dalagete noon. Bumisita kasi ako sa puntod ng tatay ko. Napaaga yun gawa ng hinahabol ko din noon ang trabaho ko. Kakapasok ko lamang kasi dito at baka sumablay pa sa regularisasyon. Alam naman natin na isa sa mga batayan talaga, attendance. Kahit saang kumpanya, yun ang pinakamasela noon. Pero nang makabalik na ako sa lugar namin, nalaman kong namatay ang kaibigan ko. Naitago natin sa pangalang El Torre. Kababata ko ito. Best friend, kapitbahay. Buhat ng apektado din ako kaya napagdesisyonan ko na lumiban na lamang talaga noon. Ito kasing si El Torre ay kasabayan ko din sa pagtatrabaho. Iisa lamang ang kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Naiisip ko na baka maintindihan ito ng HR. Kako bahala na. Natagpuan na lamang siyang walang buhay, malapit sa lugar kung saan kami laging tumatambay. Nung maliit pa kami. May dugo ang kanyang ilong. Nangingitim ang kanyang kuko. Nakita ko yung mga labi niya bago pa ito maimbalsamo at ipasok sa kabaong. Ang nakakagulat dyan. Umaga natagpuan ang labi niya. Gabi umano nangyari ang lahat. Napapatanong ako sa isip ko noon kung bakit nakarating doon si El Torre sa ganoong oras. Hindi naman kasi mahilig gumala ito kapag gabi. Kahit hayain ko pa nga noon kapag may okasyon tumatanggi ito. Yung sa pagkakakilala ko sa kanya, alam kong may mali sa mga nangyari noon. Hanggang sa nakausap ko ang mga magulang niya. Ayon sa mga ito, lagi umanong tulala itong si El Torre. Nakakausap naman daw nila pero hindi nila napuna na may problema. Baka umano may depresyon. Inaantay nga nilang resulta noon sa doktor at baka umiinom ng laso nito. Kaya nga hindi ka agad ipinaimbalsa mo. Pero noong dumating ang resulta, nalaman na atake umano ang ikinamatay. May alta presyon at pumutok ang ilang ugat sa utak noon. Pinuntahan ko pa yung lugar kung saan siya namatay. Masukal. At hindi katulad dati na malapad at maganda talaga tambayan. May nakatirik doong kandilan na nakatungtong naman sa malaking bato. Inaaral kong maigi kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Iniisip ko ito. Tingin ko, galing sa ibabaw si El Torre, sa may puno ng makopa na may sirang duyan. Tapos nagpadaustos ito pababa. Naghahawi-hawi kasi ang mga damo na kung tawagin ay hagunoy. Pero nagtaka ako, Sir Seth, kasi sobrang haba naman ang pinagdausdusan niya. May parte kasi na patagan at hindi malayong doon ito hihinto na para bang gumapang si El Torre noon. Gumapang siya hanggang sa nakarating sa lugar na yon. Ibig sabihin nito, buhay pa siya at hindi kinaya ng makalayo na. Isa din sa ipinagtataka ko noon hindi ko naman nakita kay El Torre na problemado.
Lagi itong masigla. Sabay kami lagi patungo at pauwi sa trabaho. Wala siyang bahid ng problemang malalim. Dahil kung meron man dapat, sinabi niya sa akin ito. Bukas na bukas si El Torre sa pakikipag-usap sa akin. Na siyang gayon din ako sa kanya. Nung inimbalsa mo na ito, naroroon ako. Kasama ako sa punerarya. Gabi nun, tandang-tanda ko ang oras. 8:00 pasado. Nanay niya, tatay at 2 kapatid niyang kasama ko nun. Hindi ko matanggap. Mabuti sana kung may malinaw na sanhi pero hindi ko talaga matanggap yung rason ng pagkamatay niya. Iba ang namumuo sa isipan ko nun. Pakiramdam ko ay kailangan ko ng kasagutan. Masakit higit pa sa kapatid ang turing ko sa kanya. Nung una, hindi ko alam kung totoo ba yung pagdududa ko. Pero habang nasa kasagsagan kami ng pag-aantay noon, may dumating na isang babae. Itim ang suot niya. May kaitiman din ang balat. Nasa gilid lamang siya ng pasilidad. Yun bang tila may inaantay. Biro nyo, sa ganong oras may inaantay yon. Pero malakas din ang kutob ko na wala talaga. Alam mo yung kinukutuban ka. Habang tumatagal pa, palapit na siya ng palapit sa bulwagan nun. Hanggang sa tumabito ng upo sa akin. Hindi ko naman magawang matingnan ang mukha niya. Nakakaya naman yon. Pero may kakaiba siyang amoy. Para bang masahol pa sa bulok na kung ano. Napakabaho. Ang nakapagtataka dyan, malinis naman yung katawan niya. Morena oo pero malinis Tingin ko ay hindi ito gaano katanda gawa ng makinis yung balat niya. Parang kaidaran lamang ito ng aking ina. Hanggang sa hindi na ako nakatiis nun, pakunwari kong sinipat ang mukha niya. Para akong hiniwalayan ng kamalayan ng makita ko yung mukha niya, Sir Seth. Napakapit ako ng mahigpit sa upuan. Napakapangit niya. Napakaitim ng kanyang mga mata. Nakabuka ang bibig niya ng bahagya. At naririnig ko yung paghinga niya noon. Mabilis akong napayuko at kinipat-kipat ko ang aking mga mata. Muli ko siyang tiningnan. Nakita ko, normal na tao na ito. Sobrang nagulat ako noon. Hindi naman siguro guni-guni yun dahil hanggang sa mga sandaling yon, naaamoy ko pa rin siya noon. Maya-maya pa, tinawag nito ang nanay ni El Torre. At nang magkatitigan silang dalawa, nakiramay pa ito. Kinilala ng nanay ni El Torre ito. Para pang nagulat pa yung nanay nito gawa ng naroroon yun Kumare ito ng nanay niya. Nakipagkamay pa. Hindi ko inaasahan yun na may kaugnayan pala silang dalawa. Pero ni minsan ay hindi ko pa nakita ang babaeng ito. Maliban na lamang ng mga sandaling yon. Tumayo ako para bigyang lugar ang pag-uusap nila. Naririnig ko yon. At batay sa pagkakaintindi ko, humihingi ng tawad itong nanay ni El Torre dahil nga sa hindi daw nila pagkakaintindihan nun. Yung tipong nagpa-rekonsuelo silang dalawa. Nagkasundo naman ang mga ito. Pero hindi ko alam kung ano ba ang hindi pagkakaintindihang yon. Alam nyo, nung umalis itong babaeng ito, nakangiti yon. May iniwan itong tingin na parabang tingin ng isang tsismosa. Nga pala, pangalanan nating Roxanne ang nanay ni El Torre. Nagtanong ako sa kanya sa kung taga saan ba yung babae. At ang sabi niya naman ay sa may bandang Hilaga. Gaya ng sabi ko,
Hindi ko na i-detalye dito ang lugar. Nabanggit ni Manang Roxanne ang pangalan. Bigyan natin siya ng katanyagang Corazon. Ayon pa dito, hindi niya alam kung bakit biglang napabisita yon at nalamang patay na ang kanyang anak. Gawa ng matagal naman nang wala silang ugnayan nito. Ang pagkakabigkas pa ni Manang Roxanne sa litanya. Seryoso at nakasimangot ang mukha niya. Napapaisip tuloy ako na bagamat may hidwaan sila pero para bang plastikan lamang yung pag-uusap nila noon. Wala naman ang dinagdag pa ang ginang noon. Nauna na akong umuwi. Ayon kasi sa nakatoka doon na imbalsamador, inaantay pa nilang supply ng medisina. Naubusan sila, tapos baka matagalan ito. Habang naglalakad ako noon sa sidewalk, muli kong nakita yung babae. Nakatayo lamang ito sa isang poste na walang ilaw. Pero malinaw naman sa paningin ko na siya talaga yon. Hindi man lamang ito lumingon. Yung tipong nakayuko lang, tapos nakatulala. Habang nangyayari naman yon ay para ba itong baliw gawa ng nagsasalita ito mag-isa. Wala namang hawak na telepono. Nung nasa kanto na ako, huminto ako noon. Pasimple ko siyang nilingon. Pero wala na ito doon. Takang-taka ako kasi nga, ang bilis eh. Nagpalinga-linga pa ako pero wala akong nakitang tao na naglalakad maliban na lamang sa mga lasing na nakatambay. Hindi ko alam pero kinabahan talaga ako. Medyo malayo ang bahay namin. Malalakad lang naman pero matatagalan ako noon. Kaya nang may mapadaang motor ay sumakay na ako at noong makarating ako sa bahay, kinausap ko si Lolo. Ito lang si Lolo ang kasundo ko talaga doon. Itong mga pagulang ko noong mga panahon na ito. Strikto, tsaka wala lagi sa bahay. Si Lolo ay pangalanan na lamang nating Martin. Sabi ko sa kanya, may problema ako. Ang sagot naman ni Lolo, alam niya na umano ang problema ko at patungkol ito sa matalik kong kaibigan. Sabi ko, higit pa doon. Sinabi ko sa kanya na nagdududa talaga ako sa pagkamatay ng kaibigan ko na ito. Natingin ko ay may ibang dahilan kung bakit namatay si El Torre. Palagay ko'y pinatay ito. Bukod sa alam kong hindi galang tao, hindi din talaga sakitin yon. Magkasabay pa nga kami sa physical examination eh. Mas malusog pa sa akin ito. Parang may pumatay lo. Biro mo, papanong nakarating doon si El Torre? Dati oo, pumupuslit kami doon. Pero ngayong malalaki na, hindi na namin naiisip na tumambay pa doon sa lugar. Pero bakit doon siya natagpo ang patay lo? Masyado ka lang nag-iisip pa po. Naiintindihan ko na apektado ka sa pagkamatay ng kaibigan mo. Tanggapin mo na lang. Gawa ng magdudulot yan ng hindi maganda sa'yo. Hindi din yan magugustuhan ni El Torre kapag nakikita ka niyang ganyan. Tama naman siya. Baka ganun nga. Hindi kagad ako nakapagsalita noon. Binabagabag talaga ako. Hindi ko alam pero para bang may nagtutulak sa akin na isiping may mali talaga. Na may pumatay sa kanya. Lahat ng mga nangyari ay pinagdugtong-dugtong ko. Hanggang sa naalala ko ang sinabi sa akin ng katrabaho ko. Bali babae ito. Napatanong ako kung nakita niya ba si El Torre. Papauwi na kasi kami noon tapos hindi ko siya nakita na lumabas sa kanyang departamento. Sabi ng babae, hindi ba daw nagpaalam sa akin ng kaibigan ko na yon? Gawa ng nakita niyang lumabas ito nang walang pahintulot sa HR. May kausap sa labas na isang babae na medyo maitim ang balat. At namalayan niya na lamang na wala na si El Torre noon. Na para bang sumama ito sa babaeng yon. Yun na yung huling araw na nakitang buhay si El Torre. Dahil kinabukasan, wala nang trabaho. Gaya ng sabi ko,
Araw ng patay, araw ng kaluluwa ng araw na yon. Hindi na pala kami nagkita pa ni El Torre noon. Dumiretso na ako ng Dalaget o Dalagete, tapos ay tumambay ng 2 araw. At nung umuwi ako, dun ko na namalayang patay na ito. Mabilis na pumasok sa isip ko yung babae kanina. Hindi kaya yun ang nakausap ni El Torre? Tapos mula noon ay naging balisa na ito bago pa natagpo ang patay. Hanggang sa binanggit ko kay Lolo ang babae. Sabi ko, parang may kinalaman ng babaeng yon. Yun kasi ang huling namataan ng kasama ko sa trabaho bago pa may mangyaring hindi pang karaniwan kay El Torre. Napakunot ang mukha ng lolo. Lalo na noong sabihin ko sa kanya ang pangalan. Sabi ko, Corazon. Ayon naman kay lolo, papanong nagkaroon umano ng ugnayan itong pamilya nila El Torre doon kinamumuhian daw yun ng mga tao. Bali-balita noon na isa daw itong mangkukulam. Bigla akong kinabahan. Napakaseryoso na mukha ni Lolo. Nagpatuloy ito sa pagsasalita. Dati umanong kapitbahay namin yon. Hindi pa daw ako naisisilang noon pangit na umanong ugali ng pamilya nila. Itong si Corazon umano ay napagkamalan pang baliw dahil hindi talaga ito lumalabas ng bahay. Dalaga pa si Corazon noon. Hanggang sa may insidente umanong nangyari. May taong sinakal si Corazon. Malakas daw ito na para bang lalaki noon. Mabuti na lang at may nakaresponde. Tapos ayon sa sinakal na yon, ito umanong si Corazon ay parang diablo. Maitim ang mga mata. Yung buhok, gumagalaw na parang may sariling buhay. Dagdag pa noon ay aswang daw si Corazon. Pero mariin naman itong pinabulaanan ng pamilya nila. Hanggang sa may insidente pang nangyari. May nagkasakit umano noon ng maluba at lumalabas na kinukulam daw ito ayon sa albularyo. Tapos ang salarin umano, nakatira lamang din sa lugar namin. Hindi pinaniwalaan yung pagdududa noong sinakal na isang aswang ito. Dahil wala naman umanong pruweba, maliban na lang sa sariling pag-uusisa habang nangyayari yon. Pero ang pagiging mangkukulam, yun talaga ang binibintang kay Corazon. Nagkaroon daw talaga noon ng pagtatalo sa pamamagitan ng isang espiritual na pamamaraan. Ang katunggali, walang iba kung hindi itong si Corazon. Ito nga daw ang dahilan kung bakit lumayas ang pamilya nito. Ganun po ba, Lo? Ang baho niya, Lo. Malinis naman pero ang baho nang tumabi sa akin. Tapos nang tumingin ako sa mukha niya, ang itim ng mata. Napamura ang lolo matapos kong magsalita noon. Ang sabi niya, kung ganun daw ay totoo pala talagang sinabi nung sinakal ni Corazon dati. At dahil sa may amoy ito ay hindi malayong aswang daw si Corazon. Apo, mabuti siguro huwag mong ipagsabi sa iba ha. Huwag ka nang manghimasok sa kung ano man yung hinala mo. Naniniwala naman ako sa iyo pero pakiusap, peligro kapag nakialam tayo. Gusto ko noong sumagot pero pinili ko na lamang na manahimik. Pero sa likod nun, galit na galit talaga ako. Sabi ko pa sa sarili ko, hindi pwedeng wala akong gawin. Halos kapatid ko na ang tao at konsensya ko kapag wala akong ginawa. Tama naman si Lolo, mapanganib pero para pa saan ang pag-iwas sa gulo kung hindi naman ako matatahimik nun, di ba? Mula ng araw na yon, ang dami nang pumapasok sa isipan ko. Para akong mababaliw. Oo at gusto kong ipaghiganti ang kaibigan ko pero ang tanong paano? Habang nasa lamay itong si El Torre, sobrang sikip ng dibdib ko nun. Awang-awa ako sa kanya. Mga 1 linggo ang lamay at gabi-gabi akong naroroon.
Sa hindi malamang dahilan, nakita ko itong si Corazon. Nakasimple lamang siya ng tayo ilang distansya, malapit sa amin banda at nakatanaw sa lamay. Galit na galit ako sa kanya. Nagdududa talaga ako. Pero pinili kong kumalma at hindi magpahalata. Kung nagpapasimple siya ron, ako naman ay pasimpleng lumapit pero hindi nakatuon ang atensyon ko sa kanya. Pero noong nakalapit na ako, Sir Seth, umalis naman ito. Naglakad lamang na animoy walang nangyari. Nakabuntot ang tingin ko sa kanya hanggang sa makalayo at dito'y humarap yon. Nakatingin na sa akin ng masama nun. Hindi ako nakaramdam ng takot. Kako, hindi ako masisindak. Tititig talaga ako katulad ng titig niya na nanlilisik noon. Dinuro ko pa ito ng kamay sabay tikom ng kamao at sobrang gigil na gigil talaga ako. Akma ko pa siyang lalapitan pero umiling ito. Ngumisi at bigla na lamang itong umalis. Pinuntahan ko kung saan siya naglaho. Naiwan ang amoy niya doon. Sa gawing yun ay walang katao-tao. Nasa tabi ito ng kalsada pero napakadilim. Minura ko siya, Sir Seth. Nagparinig ako na pinatay niya yung kaibigan ko. Na kapag nakita ko siyang uli nun, magsisisi siya. Hindi ko na naisip ang peligro at abilidad na kaya niyang gawin. Sumunod na araw, pabalik na ako noon sa trabaho. Pero sumama ang pakiramdam ko. Yung tipong para akong binugbog. Masakit ang kalamnan ko. Tapos parang nasusuka ako nun. Naudlot ang pagbabalik ko sa trabaho. Nakalublob lamang ako sa silid ko nun. Itong bahay nga pala namin noon ay bungalow, Sir Seth. Gawa sa semento. May 2 silid sa loob at malawak na sala. May beranda din ito na nakabungad naman sa tahanan nila El Torre. Bagamat mabahay sa lugar pero maraming kahoy dito. Yung tipong probinsya ang datingan. Umaga yon. Pagkagising ko ay nahirapan akong bumangon. Masama ang pakiramdam. Hindi ko naman sinabi sa mga magulang ko ito at baka trangkaso lamang talaga. Pinili kong magpahinga pero sa tuwing nakakaidlip ako, nakikita ko yung mukha ni Corazon. Kaya't napapapitlag talaga ako nun. Suka ako ng suka. Tapos kapag hihiga at pipikit na naman ang mga mata ko, wala akong ibang nakikita kundi ang mukha ng animal na yon. Dito ko mabilis na isip na baka may ginawa ito sa akin. Hindi naman ako mangmang para baliwalain lamang yon. Iba na kung kaya't kahit sobrang bigat ng katawan ko, pinuntahan ko ang lolo. Nasa likod lang naman ang bahay nito. Nang makarating ako doon ay kaagad kong sinabi ang pagdududa ko. Doon ay niyaya niya akong magpunta sa albularyo. Mabuti at ipinaalam ko umano kaagad sa kanya. Tumango ang lolo. Sinabing mag-antay lamang daw ako noon. Umalis siya at batid ko nung pupunta niyang albularyo sa amin na itago na lamang nating Morel. Binata ito. Mga nasa 30 mahigit ang edad pero magaling na sa larangan ng panghihilot. Tingin ko manas sa kanyang lola. Ito din kasing si Morel ang kasama lagi ng kanyang lola sa panggagamot. At nang mamatay yon, itong pumalit. Tanghali na nang nakabalik itong si lolo. Kasama na nito si Morel na animoy, hindi pa naligo at nangangamoy alak pa yon. Kasalukuyan ako noong nasa bahay ni lolo, nakahiga sa maliit niyang katre. Bali yung bahay na ito kwadrado lang. Walang biranda, pero halos kadikit na ito ng tahanan namin. Umupo sa tabi ko si Morel. Hinawakan niya ang kamay ko tapos pisil sa pulso ko noon. Hawak naman ang isang kamay niya sa balikat ko. Mga ilang segundo din yung nakikiramdam. Hanggang sa nagsalita ito ng,
Ang lakas ng tumama sa'yo, Oka. Nasabi sa akin ng lolo mo yung problema mo. Baka si Corazon nga ito. Hindi ako kaagad nakapagsalita nun. Namamayani sa isip ko na tama pala talaga ako ng hinala. May ginawa si Corazon sa akin. Maya-maya ay tumingin ako kay lolo at sinabi kong nakita ko si Corazon noong isang gabi nun. Nakipagtitigan ako sa kanya pero naglaho yun bigla. Pinuntahan ko ito at nagbitaw ako ng pagbabanta nun. Walang hiya ka, talagang bata ka. Ano bang sinabi ko? Ay nako. Ay naman kay Morel nun, kung saan naglaho itong si Corazon. Naroroon pa rin umano ito. Ngayon alam na niya na totoong aswang pala talaga si Corazon. Dati kasing nakarap ito ng kanyang lola, pero ayon doon ay mangkukulam lang naman daw ito. Inaral umano nitong si Morel si Corazon pero magaling daw talaga itong magtago ng presensya. Dito ko na napagtanto, Sir Sat, na ang nabanggit palang albularyo ni lolo na naging kalaban ni Corazon ay ang lola lamang din ni Morel. Morel, anong sa tingin mo? Kaya mo kayang tanggalin ang kung anong tumama sa apo ko? Madali lang po itong tanggalin, pero babalik pa rin yung karamdaman niya. Mainit yung ulo ni Corazon sa apo mo. Kailangan itong mahanapan ng paraan. Kung pwede nga, puntahan si Corazon eh. Ang problema, mailap. Tsaka sa kung saan ito nakatira ay maraming tao. Baka magkaroon ng iskandalo doon. Ano bang maitutulong ko? Sabihin mo, gagawin ko ang lahat para sa apo ko. Nasa lamay pa si El Torre. Babalik pa yon. Hindi pa tapos yung ginagawa niya. Nalaman kong bumisita ito ibig sabihin lang may gusto pa itong gawin. Siguro, ililipat ang sumpa sa isa na namang miyembro ng pamilya nila El Torre. Biyasa itong si Corazon bukod sa pagiging aswang At kung hindi ako nagkakamali, kubot yan. Dahil wala namang ibang aswang ang kayang magkaroon ng malalim na karunungan maliban sa kubot. Babagatin natin. Yun lang yung tanging paraan. Pagbagat sa kanya. Sad ni Morel. Dagdag pa nito, walang sino man umanong makakaalam sa pinag-uusapan namin doon. Hanggat maaari ay kami-kami lang. Marami kasing tao at talaga magkakagulo ang lugar. Mabuti sana kung nasa liblib talaga dahil malaya si Morel sa kung anong isasagawa niya kay Corazon. Ay naman kay lolo, sasapat ba umano ang kakayanan ni Morel? Samantalang nabanggit naman daw nito na may malalim na karunungan yon. Kahit bali-balik na rin po, aswang pa rin siya. Kampon ng dilim. Madali lang siya mapuksa kapag salita ng Panginoon ang ipapatama sa kanya. Ako nang bahala. Basta yun lang po yung pakiusap ko Wala makakaalam nitong iba. Sa kabuuang pagkakaintindi ko noon, papatay ni Morel si Corazon. Malakas ang tiwala ni Morel sa sarili. Gumaan ang loob ko at naiisip ko magkakaroon talaga ng katarungan itong kaibigan ko. Yung pananakit ng katawan ko at pagsusuka, pinainom lamang ako ng isang kutsarang suka. Dato puti yun na sobrang asim. Pagkatapos noon ay pinahilamos sa akin, Sir Sat. Pagsapit ng gabi, napakagana ng pakiramdam ko. Pinili ko na lamang noon na hindi na talaga bumalik pa sa trabaho. May nakapag-alok din naman kasi sa akin ng isang trabaho at mas advantage. Mas malapit yun. Anumang oras na gustuhin ko na mag-apply makakapasok ako at malaki ang posibilidad na may regular. Gawa ng bago pa lamang ang kumpanyang yon. Pagtutuunan ko kasi ng pansin itong nangyari dito sa kaibigan ko. Ang totoo, mahirap ding isang guni sa kinauukulan. Sino bang maniniwala? Baka bumaliktad pa ang sitwasyon at maisip na baliw ako. Ako pa'y makulong. 3 araw bago ang libing ni El Torre. Si Morel, laging nasa bahay ni Lolo. Hindi umuwi. Napakarami niyang mga kagamitan. May kung ano-ano pang kwintas na suot ito na exotic tingnan nun. Para siyang ermitanyo. Ang dami niya ring ginagawa nun.
Katuwang naman ako doon. Maging ang lolo ko ay tumulong na rin. Ito namang mga magulang ko ay hindi maiwasan ng magtaka. Pero si lolo na ang nagdahilan. At ang wika niya ay nagpapaturo siya sa kung paano manggamot. Gayun din umano ako. Napagalitan naman ako gawa ng hindi na ako pumapasok sa trabaho pero pinaintindi ko naman sa kanila kung ano ang nangyayari. Walang nakakaalam maliban na lamang talaga sa aming tatlo ang gagawin. Maging ang mga magulang ni Morel ay wala ding alam. Unang ginawa niya, pasimple lamang siya ng gala sa paligid. Nakatanaw ako sa kanya tapos naghihitit ng tabako. Yun talagang purong tabako. Walang dahon ng duhat o lumboy. Yung tipong isang buong dahon ng tabako tapos nilukot lamang yun at nilamukos ang dulo. Buhot siya ng buhot ng usok sa kung saan siya napapahinto. Tatambay saglit sa isang puno. Tapos binubuhutan niya ang puno ng usok. Maging ang pader ng bahay nila El Torre. Natanong ko kung para saan yun. Ang sabi niya naman, binubura niya ang mga palatandaan. Yung mga lugar daw na pinupuslitan ni Corazon. Kaya daw nawawala ito dahil doon. May mga inilagay na panglinlang si Corazon. At ito ngayon ang kanyang inaalis. Medyo kakaiba na ito. Hindi ko nalabos mapagtanto na masasangkot ako sa ganito o malalaman ko ang patungkol sa pamamaraan ng albularyo. Nakakamangha, di ba? Umaga hanggang tanghali yon. Pagsapit naman ng hapon, pasilip-silip si Morel doon sa labi o kabaong ng kaibigan ko. Nakasimple lang talaga na parang wala lang. Nalok pa nga ng kape ito. Pinapaon na kanya naman yon. Dahilan namang mas naging malaya si Morel at hindi talaga kapansin-pansin na may ginagawa na ito. Ayon pa dito, bulong naman sa patay ang ginagawa niya. Malaki ang posibilidad na bubulungan din ito ni Corazon at doon nalilipat ang kung anong ikinamatay nito sa kapamilya. Hinarangan niya na umano yon. Lahat ng pwedeng gawin ng aswang, ginagawan niya ng pangontra. Maging ang mga kaanak doon ni Morel, pinagtatapik niya ito para malagyan ng pangontrang orasyon sa katawan. Ultimo yung asong hanggang sa gilid na katali, hindi nakaligtas. Maging yung pusa, napapailing na lamang talaga ako nun. Ang mga ganitong hayop daw kasi, kapag may nasasagap, naaamoy, nakikita at nararamdamang negatibo. May reaksyon ito. Kung sa aso, tatahol tapos iiyak. Kung pusa naman, para itong uwagan na miyaw ng miyaw. Siguro, pamilyar naman kayo sa mga pusa kapag nagliligawan, di ba? Yung inhit. May kakaibang tinig ito na nakakapangilabot. Ganun umano ang reaksyon kapag may kakaiba sa paligid nun. At dahil may ginawa na umano dito si Corazon, magwawalang pakina ang mga ito. Maging ang mga aso, hindi tatahol. Matutulog pa ito kapag narina ang aswang. Ang presensya ng aswang na katulad ni Corazon, hindi makikita ng mga normal na tao. Kaya pinagsabay-sabay niya ang lahat nun, lalo ng pagbura sa palatandaan kung saan daanan ito ni Corazon. Na ang tawag nga, marka ng aswang. Pagbulag, panlinlang o panglamat. Ito na yung marka ng aswang na tinanggal niya. Una sa huling 3 gabi ng lamay, wala si Corazon. Tandang-tanda ako noon na kinausap kami ni Morel. Ayon pa dito, kailangan niyang mapunta ng bahay ni Corazon. Nang sa ganon ay malagyan niya rin doon ng orasyon. Hindi mamamalayan ito ni Corazon kahit aswang pa daw yon. Katulad ng ibang isinagawa niya sa lugar, gagawa niya rin ng kinaroroonan ng bahay nitong Corazon na ito. Wala namang problema. Kung tutuusin, kahit hindi na siya magpaalam. Pero ayun nga,
Kaya pala nagsabi ito sa gagawin gawa ng isasama niya pala ako noon. Napatanong ako kung anong gagawin ko. Ayon kay Morel, kailangan niya umunang panglito. Oo, at posibleng hindi malaman ni Corazon ang ilalagay niyang orasyon sa lugar. Pero malay niya umano kung nakaabang na ito, diba? At hindi niya maisagawa ito ng maayos noon. May kutob kasi si Morel na alam na ni Corazon ang pagtulong niya. Kung kaya't naghahanda na rin ito. Pero sa kabila ng lahat, walang alam talaga itong si Corazon sa preparasyon sa paligid noon. Ano yung panglito, Morel? Basta sumama ka lang. Kapag may presensya mo, mahati yung atensyon niya. Iiwan niya yung bahay at posibleng sundan ka. Bagay na pinag-isipan ko itong maigi kasi ayokong sumablay. Paano ka? Kapag naroroon ka din, malalaman niya rin yon. Hindi. Basta hindi. Kung marunong siyang gumawa ng pambulag mas marunong ako sa kanya. Kung ganun, di pwede palang ikaw yung mag-isa. Kulit mo naman, Uka. Siyempre, pinapasama kita kasi hindi magiging madali yung gagawin ko. Baliktarin natin to. Ikaw sa posisyon ko. Pasukin mo yung bahay. Hanggang labas lang ng teritoryo niyang pambulag ko. Pag nakapasok na ako doon, wala nang bisa yon. Makikita ako. Siguro napikon si Morel noon pero kilala ko naman siya. Palabiro ito at talagang kwela kasama. Pumayag ako noon. Wala na akong pake sa kung ano ba ang nakaatang sa aking banta. Ako lang ang malaladlad doon. Ako lang din ang posibleng masaktan. Hindi na ipagkakailayan dahil nga may abilidad itong albularyo. At syempre, ligtas siya doon. 2 biyahe ang patungo sa bahay nila Corazon. Hindi ko alam kung bakit kabisado ni Morel ang lugar. Pakiramdam ko lamang noon. Matagal niya nang sinusubaybayan ito. Hindi ko naman kasi tinatanong. Basta noong makarating kami sa lugar, napapailing ako gawa ng maraming bahay. Literal na nasa lungsod na ito banda. Malapit yung tanyag na mall dito. Yung lugar na ito, para bang squatters area na. Napapaisip ako sa kung ano kaya ang ipapagawa sa akin noon. Tahimik lamang kasi ang manggagamot nang makarating kami. Pasado 10:00 na yun ng gabi. Hanggang sa natanong ko kung may kasama bang iba itong si Corazon sa bahay. Wala umano ayon kay Morel. Parang iniwan na si Corazon dahil nga sa taglay na taas nito na mula sa kadiliman nun. Sa pagkakataong ito, tingin ko curfew, kaya bihira na lamang ang mga tao. Ang mga nakikita ko ay mga nagtitinda sa gilid-gilid. Mahinang sinabi sa akin ni Morel na ilang hakbang na lamang ay teritoryo na ni Corazon. May tinurong direksyon sa akin yon. Maglakad lamang daw ako doon banda. Patungo ito sa isang espasyo. Pero ang unan, may mga bahay tapos makahoy. Oo, at tubong Cebu ako pero hindi ko talaga kabisado ang kabuuan ng syudad kaya naninibago talaga ako noon. Diretso lang, Uka. Doon banda yung daanan ni Corazon. Kapag napadako ka doon nasa loob ka na ng teritoryo. Wag kang lilingon ha. At kapag nakarating ka sa kakahuyan, huminto ka. Pakiramdaman mo yung paligid. Kapag sa tingin mo may kakaiba sa katawan mo, nasa paligid mo na yung Corazon na yan. Huwag kang mag-alala. Hindi susugod ang isang aswang sa loob ng teritoryo. Maliban na lang kapag sa palaran na ito. At maliban na lang kapag may ginawa kang hindi maganda. Wika ni Morel. Tumango lamang ako at nagsimula na noong maglakad. Parang nanlamig ako noon. Natatakot ako. Ewan ko ba, galit na galit naman ako kay Corazon. Marahil ay dahil ito sa mga narinig ko kay Morel na siyang nagpapalinaw sa isip ko na hindi biro ang isang aswang. Hindi talaga ako lumingon. Hindi ko nga alam kung ano ba ang ginagawa na ni Morel noon.
At lalong hindi ko alam kung alin ba sa mga bahay na nakahilera ang tahanan ng aswang na ito. Hanggang sa makarating na ako sa espasyo, mga ilang metro na lamang ay kakahuyan na. May mga bahay pa rin. May malaking pasilidad ron. Nung nasa sidewalk na ako at ilang hakbang na lang ay kakahuyan na, dito bumigat ang pakiramdam ko. Parang nahirapan akong huminga. May amoy doon na pamilyar. Hindi naman ganoon kabaho. Parang naanod lamang sa hangin at panaka-naka ang amoy na yon. Mabilis kong naisip na nasa paligid na si Corazon. Kaya naman huminto na ako nun. Sumandal sa isang puno. Ang likod nito, isang pasilidad na nakasara. Maliwanag ang lugar at detalyado sa akin ang paligid. Inaalam ko kung nasaan banda itong si Corazon. May nakikita akong tao pero malayo naman. Malakas ang pagkabog ng dibdib ko, Sir Seth. Nagsisimula ng magtayuan ang balahibo ko sa katawan. Ipagpalagay na lamang natin na safe ako roon pero mantakin niyo ba namang walang katao-tao? Mag-isa lamang ako doon at hindi mawala sa isip ko si Corazon. Kaya takot na takot talaga ako. Tiningnan ko ang itaas ng mga puno. Para kasi may kakaiba. Tumutunog banda doon na para bang may palipat-lipat sa mga sanga. Parang may kung anong ibon, pero malaki. Hindi naman pwedeng si Corazon ito gawa ng, sa tingin ko nun, hindi naman lumilipad yon. Pero may nahagip ang paningin ko. Biglang gumalaw sa kabilang puno na para bang may lumulutang doon. Napakalapad ng buhok nito. Parang pakpak, parang kapa. Tumalon ito at lumipat hanggang sa nakita ko na yun ay nakapatong sa isang sanga. Tao, posturang babae. Napapamura na ako gawa ng lumilipad pala si Corazon. Nakadapang gagamba siya sa isang sanga. Pero hindi man lamang umalog ang sangang yon. Tanging ingay lamang ng dahon ang naririnig ko. Hanggang sa naalala ko na may dala pala akong patalim. Bago pa kasi kami umalis nun, nakita ko'y nakaipit na maliit na kutsilyo ng lolo ko sa dingding. Dala siguro ng takot kaya kinuha ko at sinuksok ko talaga sa tagiliran ko. Kinuha ko yon. Dahan-dahan. Nakaatang yun sa likod ng palad ko. Sakaling sunggaban ako nito, itatarak ko talaga sa leeg niya ng walang ano-ano. Pero nang mabaling ang tingin ko sa nilalang, wala na ito doon. Ginala ko ang paningin ko sa ibabaw ng sinasandalan kong puno. Inaaninag ko talagang maigi pero wala talaga. Lumipat ako ng pwesto. Doon na ako sa sidewalk. Hanggang sa may tumawag sa pangalan ko na siyang parang hihiwalay talagang kaluluwa ko noon. Pamilyar sa akin yung boses. Paglingon ko sa gilid, naroroon siya. Si Corazon. Nakatayo sa tabi ko. Nakaharap sa pinanggalingan ko. Parang nakatambay lang. Hindi ko alam kung paano siya napunta doon. Hindi ako gumalaw. Nasa tao namang anyo. Hindi katulad noong kanina na parang impakto ang postura. Pinilit ko noong kumalma. Hanggang sa nagsalita na ito at ang sabi, ano ba daw ang ginagawa ko sa lugar? Ang sabi ko, hinahanap ko siya. Gusto kong patayin. Dahil alam kong siya ang pumatay sa kaibigan ko noon. Ano pa ang ginagawa mo? Bakit hindi mo ako patayin? Magaling ang albularyong gumamot sa'yo. Kung hindi ka naagapan hindi ka na magigising sa susunod na araw. Pero bilib din ako sa tapang mo.
Kung sa palagay mo'y tama ang iniisip mo na ako ang pumatay, tingin mo, karaniwang tao kaya ako? Nahihibang ka ba? Nagpantig ang tenga ko noon. Parang gusto ko na siyang sunggaban. Natatansya ko na yun eh. Isang kambyo lang ay talagang mahagip ko ito ng patalim na dala ko. At kapag sinuwerte ay mapupuruhan ko pa. Patuloy siya sa pagsasalita. Ang sabi niya, alam ko daw ba kung paano niya pinatay si Eltore? At alam ko daw ba kung bakit niya pinatay? Hindi ako nagsalita. Pero nakapagdesisyon na akong sasaksakin kito. Pero pagpihit ko ng mga paa ko, hindi ko magalaw ang katawan ko. Hindi ko alam pero para bang naparalisa lamang ako roon habang nakatayo. Nagagawa kong maikilos ang ulo ko pero yung katawan ko, hindi. Umuusog lamang ng konti dahil sa pinipuwersa ko yon. Tinanong ko siya kung anong ginawa niya sa akin. Ayon naman sa kanya, katulad daw ng ginawa niya kay Eltore. Huwag kang mag-alala. Hanggang ganyan lang naman. Hindi kita papatayin dito. Hindi ko mamarkahan ng dugo ang lugar na ito mula sa buhat kamay ko. Ang talino mo, Uka. Pero kulang pa rin ang nalalaman mo para mapanatag ka. Bueno, para maging ganon, ililinawin ko sa iyo ang lahat. Sa patuloy na pagsasalaysay ay hindi niya daw malimut-limutan ang lahat nun. Pinaratangan siyang isang mangkukulam. Ginulpe ng tatay ni Eltore at pinalayas sa lugar. Kumpari pa naman daw niya ito na masakit para kay Corazon yon dahil walang pumapanig sa kanya. Bakit? Di ba totoo naman? Tsaka bakit papanigan ka kung halimaw ka naman talaga? Narinig ko na yung patungkol sa'yo. Pinatay mo yung kaibigan ko. Kung may galit ka at tingin mo wala kang kasalanan bakit hindi mo idinimanda? Patunay lang na tunay talaga yon kaya hanggang pikit ka na lang. Isa ka pang aswang. Matapos kong sumabat ay tumawa ng tumawa si Corazon. Sa ganong estado ay wala talagang katarungan kung babatayan ng batas pero may katarungan siya umanong alam para matahimik din siya. At ito na nga ay ang pagpaslang sa buong pamilya nila Eltore. Nauna nga lang si Eltore noon. Gumagana daw ang kanyang pamamaraan. Nabaliw si Eltore at nadala niya ito sa madilim banda. Doon niya pinatay na parang inatake lamang ito sa puso. Pero ang totoo, mamamatay naman talaga si Eltore kahit hindi niya padalhin sa madilim na lugar. Nilagyan niya na umano ng sumpa ang katawan nito. Kaso nga lang, matagal mamatay at naiinip na siya noon. Kaya minadali niya na lamang ang pagpaslang. Hindi niya na inantay ang epekto ng kulam. Inamin din ito na aswang siya. At yun nga daw ang pinangpatay niya kay Eltore. Galit na galit ako noon. Pero ano bang magagawa ko kung hindi naman ako makagalaw, di ba? Biglang tumalikod itong si Corazon. Hindi daw siya mababahala kahit ipinaalam niya sa akin ang lahat dahil wala naman umanong maniniwala sa akin. Kung meron man, yun lang albularyo. Tsaka isa pa, mamamatay din daw ako. Naglakad si Corazon. Habang papalayo ay unti-unti naman siyang nawawala. Para bang natunaw lamang siya sa paningin ko noon. Hindi pa rin ako nakakagalaw. Mantakin niya sa mga puntong yon. May napadaan pang tao. Tapos na magawi ito sa harapan ko. Sumimangot pa yung mukha. Tumakbo yon. Maya-maya, nakaramdam ako ng pagtapik. Dito ay nawalan ako ng balanse at napaluhod. Dumiretso ako ng simento noon. Kamuntikan pa nga ako malaglag sa imbornal noon. Ang tumapik sa akin ay walang iba kundi si Murel. Nagtaka pa ito at bakit may hawak akong patalim. Naghahabol ako ng hininga kaya hindi ako kaagad nakasagot. Sinabi kong nagpakita si Corazon.
Nasa puno tapos bigla na lamang nasa gilid ko na. Hindi ako nakagalaw kaya ganon. Nakagalaw lamang ako nang tapikin ako ni Morel. Alam ko naman na yun talaga ang gagawin niya. Alam ko na din ang mangyayari sa'yo kaya tinapik na kita. Nakita mo yung tao? Natakot yun kasi nga nakaamba ka ng pagsaksak na parang baliw eh. Ano bang sinabi ko, di ba? Hindi ka niya ginalaw. Parang gano'n na nga, Morel. Pero parang sinaktan niya na rin ako sa mga sinabi niya eh. Sinabi niya sa akin lahat. Alam niyang tinutulungan ako ng isang albularyo. Pakiramdam ko hindi siya natatakot sa'yo. Nagbanta pa na mamamatay daw ako eh. Sinabi ni Morel na magkakasubukan talaga silang dalawa. Noong panahon umano na buhay pa ang kanyang lola. Dumaan sa espiritual na kumbate sila noon. Nagapi yun ng lola pero hindi daw ito napatay. Nabasag lamang ang karunungan pero hindi nabasag ang kaluluwa. Aswang pa rin ito. Kaya nga noon ay nagawang hamakin ng bahay nila dahil nga wala ng kakayanan itong si Corazon. Basag na yon. Pero dahil mahirap isang guni sa kapulisan, yun lang nakakaalam ang humamak. Kasama na doon ang pamilya nila El Torre. Yun nga eh. Yun din yung dahilan kung bakit binabalak niyang patayin yung buong angkan ni El Torre. Ginulpi daw siya ng tatay, tapos pinalayas. Ganun na nga. Inakala kong hindi na mababalik yung karga niya pero nagawa pang palakasin ang karunungan niya. Sabagay, patay na kasi si Lola kaya naging malaya na yan. Uwi na tayo. Tapos ko nalagyan ng pangontra yung bahay niya. Hindi na yan makakapalag sa oras na matsyempuhan ko. Baka sa huling gabi ng lamay. Yun na yung pagkakataon. Pagkatapos nga noon ay umuwi na kami. Nang makarating sa lugar, umuwi ng sariling bahay si Morel pero pagsapit ng madaling araw, bumalik din kaagad ito. Ikalawang gabi, wala pa rin si Corazon. Pero noong huling gabi ng lamay, kitang-kita ko siya. Para bang kuba itong sumisimple ng lakad at nagpapalipat-lipat ng puno noon. Naroroon kami noon sa bahay ni Lolo. Kasama ko si Morel. Ang sabi nito sa akin, inaakala siguro ni Corazon na nakatago pa ito sa sabulag. Ang hindi niya alam, nakikita na siya ng mga tao. Pero dahil sa marami ang mga tao doon ay hindi kapansin-pansin ito kung bisita ba o isang banta. Huling gabi na kasi yun, dagsaan talaga ang mga tao. Rinig nga sa amin ang hagulgol ng iyak ng nanay ni El Torre. Hanggang sa nagtuloy-tuloy lang ng lakad si Corazon. Ang suot nito ay parang basahan, parang baliw. Nung malantad na si Corazon sa mga tao, tinaboy ito ng mga nakilamay. Kitang-kita ko yung pagtataka sa mukha ni Corazon. Yung tipong tinitignan niya pa ang kanyang katawan. Dilat na dilat ang mga mata niya. Nagpapalinga-linga na wari ba'y hindi mapakali. Umatras yun ng lakad. Yung aso na nakatali sa gilid, kahol ng kahol. O diba? Huli siya sa patibong. Kitang-kita na siya ngayon. Ang ginagandahan dyan hindi niya magagamit yung pagiging aswang niya. Maglalakad lang yan pa uwi. Doon ko na yan susundan. Ako nang bahala. Huwag ka nang sumama. Tumatango lang ako noon. Napapaisip ko na tugma talaga ang sinagawa ni Morel. Ganun pala ang karunungan. Nakakamangha. Nagtago pa si Corazon doon sa may liblib. Makikita talagang parang may sinusuri ito. Siguro, yung mga palatandaan niyang sinusuri niya. Hanggang sa nagtungo na ito sa kakahuyan. Pero tanaw ko pa rin ang anino niya na para bang tumatalon. Yung tipong lumulundag ito. Palayo. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Morel. Hindi naman makakalipad pa ang animal. Kaya daw kasing lumipad ng isang kubot. Wala naman itong pakpak pero may abilidad talaga itong hindi ka panipaniwala. Nagpaalam si Morel. Walang magiging bakas ang pagpaslang niya dito.
bukas na mano-mano. Itong si Corazon ang paglalamayan. Hindi na ako nagsalita pa. Si Lolo ay nakatulala lang. Katulad ko, namamangha din ng Lolo Martin. Pagsapit ng madaling araw ay nakita ko si Morel na nakikipagsugal na doon sa lamay. Nakaidlip kasi ako kaya hindi ko napansing umuwi na pala. Sabi ni Lolo, kakarating lang daw. Parang walang nangyari. Naggudyat lamang daw ito sa kanya ng pagtango at sumalang na sa sugal nun. Ano kayang ginawa niyan? Parang ang nakainom pa eh. Tingnan natin bukas. Wika ni Lolo. Hindi naman na ako lumapit nun. Nakatitig lamang ako kay Morel sa bintana. Kinabukasan, umaga pa lamang ay umugong na sa amin ang balitang patay na si Corazon. Naroroon lamang ito sa bahay niya, nakabulagta sa beranda. Sumama ako sa paghatid kay El Torres sa huling hantungan. Nagkasabayan kami ni Morel. Tinanong ko siya kung anong ginawa niya. Hindi ito nagsalita, ngumiti lang. Hanggang sa noong matapos na ang libing, doon niya palang sinabi pero ang kulit ko daw. Nagtanong pa mismo sa maraming tao noon. Paano daw kung may makarinig, di ba? Kinitil ko lang. Abay, nakarating pa pala ito sa kanila. Sige na, alis na ako. Matapos makapagsalita ni Morel, mabilis na itong naglakad at umuwi na. May halong lungkot at saya ang nararamdaman ko ng mga panahon na ito. Kahit bali-baliktarin man ang mga nangyari noon, wala nang kaibigan ko. Oo't parang nagtagumpay kami. Pero para saan? Sa hustisya? Siguro parang ganon. Pero wala eh. Hindi pa rin resonable at katanggap-tanggap. Masakit mawala ng isang matalik na kaibigan na itinuring mong kapatid. Pero syempre, wala na tayo magagawa kung di mag-move on na lamang. Hanggang ngayon, Sir Seth, hindi ko malimot-limutan ang lahat. Nang dahil lamang ito sa isang aswang, si Corazon.